Napulot lang. Mariing bulong ng bilyonaryong si Jonas habang nanginginig ang kanyang kamay. Hawak ang lumang petaka. Binuksan niya ito at nanlaki ang mga mata. Nandoon ang litrato ng dating asawa niyang si Maren. Payat, mukhang haggard. Pero ang mas ikinagulat niya, may 3 bata sa tabi nito. Pare-parehong kamukha niya. Triplets? Napaurong siya. Parang sinuntok sa sikmura. Imposible. Iniwan ko siyang walang anak. Sigaw ng konsensyang kanina pa kinakalampag ang puso niya. Sa sobrang gulat, napaupo siya sa buhanginan. Walang kaalam-alam si Jonas na ang mga batang iyon ang mismong nagbebenta sa kanya ng tahong kaninang umaga. Alam mo bang kayang-kaya kong gawing vice president ng kumpanya ang isang katulad mo, Jonas? Malambing ang boses ni Celestine, ngunit may halong pangingibabaw. Nasa opisina sila ng kanyang ama, ang CEO ng malaking construction firm kung saan si Jonas ay matagal ng empleyado bilang senior project manager. Nakatayo si Jonas, tuwid ang likod, ngunit ramdam ang tensyon sa kanyang mga balikat. Sa kabila ng malamig ni aircon, pinagpapawisan ang kanyang batok. Hindi siya komportable sa direksyon ng usapan. Pero, may isang kondisyon. Patuloy ni Celestine, sabay lakad palapit kay Jonas. Kondisyon? Tanong naman ni Jonas, ramdam na ang kaba sa dibdib. Tama. Isang maliit na bagay lang. Iwanan mo ang asawa mong si Maren. Nabingi si Jonas sa narinig. Parang pinagsabungan ng tenga niya ng granada. Tinitigan niya si Celestine, na ngayon ay halos ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Anong sinabi mo? Iwan mo siya. Ulit ng babae. Walang kurap. Jonas, halata namang hindi ka na masaya eh. Hindi ba't palagi mong binabanggit sa mga meeting na hindi kayo nagkakaintindihan? Simula na maging housewife si Maren, naging ibang tao na siya. Depresyon, katahimikan, hindi na siyang babaeng pinakasalan mo. Celestine, hindi mo naiintindihan. Mas naiintindihan ko pa kaysa sa sarili mong asawa. Putol na Celestine. At kung tutuusin, mas karapat dapat naman ako sa'yo, Jonas. Hindi ka pang maliit na buhay. You deserve more. Gusto kong tulungan kang makamit yon. Pero hindi habang may tali ka pa sa isang babaeng wala namang ambisyon. Tahimik si Jonas. Naglalaban ng konsensya at ambisyon sa loob niya. Totoo, palagi silang nag-aaway ni Maren. Hindi na niya maramdaman ang dating pagmamahal. Simula nang mamatay ang kanilang anak, tila namatay na rin ang lahat sa pagitan nila. Kung tatanggapin mo ang offer ko, bukas na bukas, bibigyan ka ng 3 building projects. Ilalakad ko sa board ang promotion mo. Alam mong kaya ko yun. Panunuyo pa ni Celestine. Pero kung hindi mo tatanggapin, malamang magtatagal ka pa sa pagiging project manager hanggang sa mag-resign ka na lang sa pagod. Tumingin si Jonas sa labas ng bintana ng opisina. Mataas ang araw at sa ibaba tanaw niya ang mga construction site na nilakad niya noon bilang bagong engineer. Dugot pawis ang puhunan niya sa tagumpay, pero hanggang ngayon tila may kulang. Naaalala niya ang huling gabing magkausap sila ni Maren. Mahirap pa akong mahalin kahit hindi ako kumikita? Tanong nito noon. Hindi niya nasagot. Piliin mo ako, Jonas. At sa pagpili mo sa akin, makakamit mo ang tagumpay na karapat-dapat sa'yo. Bulong pa ni Celestine. Ngayon ay nakahawak na sa kanyang braso. Bigyan mo ako ng ilang araw. Mahinang tugon ni Jonas. Kinagabihan, umuwi si Jonas sa kanilang apartment. Tahimik ang paligid. Maliban sa tunog ng electric fan at tahol ng aso sa kapitbahay,
Pagpasok niya, nakita niya si Maren sa kusina. Naghuhugas ito ng pinggan. Mapayat na ito, may lungkot sa mukha. Wala nang sigla na minsan kinaumalingan niya. "Hi," bati niya. "Hi," tipid na sagot naman ni Maren. Walang halik, walang yakap. "Anong ulam?" tanong niya at sinusubukang maging normal. "Adobong sitaw. Wala na tayong karne at kulang ang budget." Sagot ni Maren na hindi man lang lumilingon. Tumahimik si Jonas. Umupo sa mesa at tinignan ang wedding photo nilang nakasabit pa rin sa pader. Noon, puno sila ng pangarap. Ngayon, parang tanikala na lang ang kasal nila. "Kamusta ka?" tanong ni Jonas. "Ganito pa rin. Naghihintay kung kailan ka uuwi ng maaga. Pero hindi na rin ako umaasa." Tinamaan si Jonas. Hindi dahil sa sakit ng sinabi, kundi dahil sa totoo ito. Ilang taon na rin siyang emotionally absent. Pinagbuntunan niya si Maren ng galit mula sa pagkamatay ng anak nila. Isang sakit na pareho nilang pinasan, pero mag-aibang landas ang tinahak nila. "Maren," bulong ni Jonas pero hindi niya maituloy ang sasabihin. "Ano?" tanong ni Maren. Ngayon ay nakatingin na sa kanya. May luha sa mata nito, pero matatag ang mukha. "Wala," sagot naman ni Jonas at tumayo na lamang, umakyat sa kwarto. Naiwan si Maren sa kusina. Tahimik na umiiyak habang patuloy sa paghuhugas ng pinggan. Lumipas ang 3 araw, hindi na muling bumanggit si Jonas tungkol sa offer ni Celestine. Pero unti-unti, nagbago ang kilos niya. Mas madalas siyang wala sa bahay. Mas tahimik, mas malayo. Hanggang sa isang araw, iniwan na lang niya si Maren ng isang sulat sa lamesa. "Patawad, hindi ko na kayang magpanggap. Wala nang pagmamahalan. Hindi ko rin kayang tanggapin ang mundong ginagalawan natin ngayon. Paalam." Kasunod noon ay isang tseke, pangrenta ng 3 buwan. At ang wedding ring nilang dalawa, naiwan sa ibabaw ng sobre. Sa kabilang dako naman si Celestine ay nakangiti habang binabasa ang text ni Jonas. "I've made my choice. This better be worth it." Masigit pa, bulong ni Celestine sa sarili habang iniinom ang mamahaling wine. Panalo na siya. Nasa loob ng silid si Maren, yakap-yakap ang lumang baby blanket ng anak nila ni Jonas, si Miko. Wala lang ang anak nila nang namatay ito sa isang family outing. Dati puno ng halakak ang bahay. Masiglang bawat sulok kahit maliit lamang ito. Pero simula nang mawala si Miko, tila nahinto na rin ang lahat. Walang araw na hindi niya iniyakan ng bata. Lalo na't sa mata ni Jonas, tila siya ang may kasalanan sa nangyari. Paulit na bumabalik sa isip niya ang huling salitang sinabi ni Jonas noong araw ng libing. "Kung hindi mo lang siya pinabayaan, buhay pa sana ang anak natin." Mas masakit pa iyon kaysa sa mismong pagkawala ng anak nila. Pagbabalik tanaw. Isang taon ang nakalipas mula sa trahedya. Family outing iyon, sa dagat. Masaya ang lahat. Habang nagluluto si Maren ng panangalian, si Miko naman ay naglalaro malapit sa ilog kasama ang ilang pinsan. Dati takot siyang pabayaan ng anak kahit saglit. Pero napilit siya ng mga kapatid ni Jonas na magpahinga. "Maren, kaya na to. Relax ka naman minsan," sabi ng hipag niya. Nagpaubaya naman siya at iyon ang araw na hindi na bumalik si Miko sa piling nila. Ayon sa mga pulis, naluno daw ang bata, natangay ng agos. Pero may bumabagabag kay Maren noon pa man. Ayon sa isang bata, may lambat sa ilalim ng tubig. Parang sinadyang sagabal sa agos ng ilog. Pero walang nakinig sa kanya. Lahat ay nanisi sa pagiging pabaya niya. Mula noon naging mahirap ang bawat araw. Si Jonas ay tila naging estranghero sa sariling bahay. Hindi na ito tumitingin sa kanya. Hindi na siya niyayakap sa gabi. Dumating ang mga buwan na si Jonas ay gabi na ako umuwi at wala nang pakialam sa kanya.
At kahit gusto ni Mare na makipag-usap, halos hindi na sila nagkikita. Isang araw, habang nilalabhan niya ang damit ni Jonas, nakakita siya ng lipstick mark sa kwelyo ng polo nito. Muntik na siyang matumba sa sakit. Dati hindi naman ganun si Jonas. Sila ay childhood sweethearts. Lumaki silang magkapit-bahay sa probinsya. Si Jonas ang palaging tagapagtanggol niya sa mga batang nambubuli. Si Mare naman ang palaging nagdadala ng pagkain para kay Jonas sa eskwela. Ipinaglaban nila ang pagmamahalan nila kahit tutulong magulang ni Mare noon. Dahil anak lang si Jonas ng karpentero. Nagpakasal sila ng parehong makapagtapos ng kolehiyo. Simple lamang ang kasal pero puno ng pagmamahalan. Lumipat sila sa Maynila, nangupahan ng maliit na unit at sabay nilang hinarap ang buhay. Si Jonas ay naging matyagang engineer, si Mare naman naging guro. Pero matapos ipanganak si Miko, pinili niyang tumigil sa trabaho upang tutukan ang pagpapalaki sa anak. Gusto kong nandito ako sa bawat unang hakbang. Unang salita, unang tawa ni Miko. Wika niya noon. Sa simula ay tanggapin yun ni Jonas. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nararamdaman ni Maren na tila hindi na niya kapareho ng landas ang kanyang asawa. Habang paangat ng paangat si Jonas sa trabaho, unti-unti siyang naiwan sa bahay. Sa paglalaba, pagluluto at pag-aalaga kay Miko. Hanggang sa mamatay ang anak nila. At unti-unting naglaho ang dati nilang mundo. Isang gabi, sinubukan muli ni Maren na makipag-usap. Jonas, kailan ba tayo huling kumain ng sabay? Tanong niya habang inihahain ng sinigang sa mesa. Pagod ako, Maren. Huwag mo akong idrama ngayon. Tugon ni Jonas habang nakatingin sa cellphone. Hindi mo na ako kinakausap. Parang wala na tayong relasyon. Hindi mo ba nararamdaman yun? Nangingilid ang luha ni Maren. Tumayo si Jonas at tumalikod. Baka dahil wala na tayong anak. Baka dahil wala ka nang ginagawa kundi ang alalahanin yan. Diyos ko, Jonas. Ikaw lang bang nasaktan? Araw-araw akong nagigising na parang kasalanan ko ang lahat. Hindi mo alam kung ilang ulit kong gustong mawala na lang. Dahil akala ko, mas magiging maayos ka nang wala ako. Tahimik si Jonas. Hindi ito nagsalita. Hindi man lang lumingon. Lumabas siya ng bahay. Iniwan si Maren na naglalasog-lasog ang luhod sa sahig. Humahagulhol. Sa sumunod na mga linggo, hindi na muling nag-usap ang mag-asawa. Hindi na siya hinalikan ni Jonas kahit pag-uwi nito. At isang gabi, wala nang uwi. Hanggang isang umaga, natagpuan na lang ni Maren ang sulat sa lamesa. Patawad. Hindi ko na kaya magpanggap. Tumigil ang kanyang mundo. Ngunit sa kabila ng sakit, may isa pang pinipigil si Mare na hindi pa nasasabi kay Jonas. Isang lihim na pinili niyang itago nung una niyang maramdaman ang kakaibang pagduduwal. Ang paglaktaw ng kanyang buwanang dalaw. Buntis siya. At wala na si Jonas. Hindi niya na sinabi. Walang nagsasalo ng galak. Wala rin kasamang lakas ng loob. Basta ang sigurado lang niya, hindi siya magpapagupo. Hindi na muli. Sa huling gabing iniyakan niya ang pagkawala ni Jonas, ibinulong niya sa bituin. Dadalhin ko ito. Kahit mag-isa. Kahit masakit. Basta maligtas ko natitirang alaala namin. Ang mga anak ko. Ang ilog na iyon ay tila patuloy pa ring umaagos sa mga alaala ni Maren. Ang parehong lugar kung saan tuluyang nawala si Miko. Ang kaisa-isa na lang anak ni Jonas noon. Pero sa kabila ng paglilinis ng kanyang budhi at paulit-ulit na paghingi ng tawad sa kanyang sarili, hindi mawala sa puso niya ang pakiramdam na may hindi tama sa nangyari. Sa loob ng maraming buwan, paulit-ulit niyang iniisip ang mga piraso ng gabing yon. Ang lambat na tila wala sa lugar. Ang matandang mangingisdang nagsabing may humiling na linisin ang lugar ng anumang sagabal. Ang tanong niya ay laging iisa. Bakit may lambat doon kung walang pangingisda sa parte ng ilog na yon?
At kung totoo nga na aksidente iyon, bakit ganong kalalim ang puot ni Jonas sa kanya? Bakit parang batid na batid ng asawa niya kung paano siyang pabagsakin? Isang linggo bago ang trahedya, si Celestine ay nasa loob ng isang van. Nakaitim na shades, mahaba ang buhok at malamig ang boses habang kinakausap ang lalaking nasa driver's seat. "Sigurado ka bang gagana to?" tanong ng lalaki. "Simpleng lambat lang, ilalagay mo sa ilalim ng tubig. Sapat na para hindi makita pero sasabit ang sino mang maliligaw doon." Sagot pa ni Celestine. Hindi malang nagalaw ang tono ng kanyang boses. "Delikado to ma'am, baka may masaktan. Baka may mamatay." "Yon ang gusto ko. Basta, siguraduhin mong hindi matutukoy kung sino ang nag-utos. Here's the money. Do your job." Iniabot niya ang makapal na sobre. Tumango ang lalaki. Nag-aalangan. Pero tinalo siya ng pangakong bayad. Galit si Celestine. Hindi niya matanggap na may ibang babae sa puso ni Jonas. Ilang taon na siyang lihim na umiibig dito. Mula pa noong intern siya sa kumpanya, isa si Jonas sa mga nagturo sa kanya bilang bagong graduate noon. At simula pa lang, nabigani na siya sa katalinuhan, kabaitan, at kakisigan ng lalaki. Ngunit laging may hadlang, si Maren. Ang palaging inirereklamo ng ama niya, mahina ang loob, walang ambisyon, taga-probinsya lang. Pero para kay Celestine, higit pa doon ang galit niya. Hindi lang pagsiselos, paghahanga dito ng pagkawasak. Sa tuwing makikita niya si Jonas at Maren sa mga company gatherings, naiinggit siya. Naiinis siya sa mga titig, sa tawa, sa halik sa noo. Dapat ako yan. Palagi niyang binubulong sa sarili. Kaya nang may nabalitaan siyang family outing sa ilog, naisip niya, iyon na ang pagkakataon. Hindi niya kailangang pumatay. Hindi yan ang plano. Pero kung mawawala si Miko at masisisi si Maren, mababasag ang pundasyon ng pamilya. At nangyari nga. Pagkatapos ng trahedya, naging madali para kay Celestina lumapit kay Jonas. Sa una bilang kaibigan, tagapakinig, tagapayo. Hanggang sa unti-unti niyang pinasok ang puso nitong durog na durog. "Ikaw na lang natitira sa buhay ko." Ang sabi ni Jonas isang gabi nang nagiinuman sila. Umiiyak to. Laseng? Pero malinaw ang bawat salitang lumalabas sa bibig. Hindi ko na alam kung sino pa ako. Wala na si Miko. Si Maren. Parang kasalanan niya lahat. At doon ay bumulong si Celestine. Hindi ka nag-iisa. Sa kasalukuyan, hindi pa rin alam ni Jonas ang buong katotohanan. Ang tanging alam niya, sinisisi niya si Maren. At mula noon, ginamit ni Celestine ang kahinaan niyang yon para kontrolin ang buhay niya. Dapat lang naiwan mo siya. Lagi nitong sinasabi. At para kay Jonas, naging makatwiran niyon. Hanggang sa tuluyan niyang iniwan ang babaeng minsan niyang pinangakuang hindi iiwan sa hirap o ginhawa. Sa kabila ng lahat, si Maren ay nananatiling tahimik. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sino ba siya? Isang walang trabaho, walang pera, walang kapangyarihan. At si Celestine, anak ng may-ari ng kumpanya. Maganda, edukada, may impluwensya. Kaya pinili niyang manahimik. Inilaan na lamang niya ang kanyang lakas sa pagpapalaki sa mga batang isinilang niya makalipas ang 9 na buwan. 3 sanggol na sabay-sabay niyang minahal sa unang tingin. Walang ultrasound, walang tulong, siya lang, at 3 buhay na naging dahilan para mabuo siyang muli. Ang hindi niya alam, habang lumalaki ang kanyang mga anak, patuloy namang nilulunod ni Jonas ang sarili sa tagumpay at kasinungalingan. At sa likod ng bawat bagong proyekto ni Jonas, si Celestine ang naglalagay ng lason sa kanyang tenga. Huwag ka nang lumingon sa nakaraan. Wala ka nang dapat balikan. Ngunit ang katotohanan, gaano man itong tabunan, ay parang bangkay sa ilog,
lulutang at lulutang din sa tamang oras. Umuulan ang araw na iyon habang umuugong ang tren sa kalapit na riles at umiiyak ang hangin sa bubungan ng lumang apartment. Tahimik si Maren sa gilid ng kama. Sa kanyang tiyan, marahang dumadaloy ang liwanag mula sa bintana. Doon, umuusbong ang buhay na hindi niya kailanman inakalang madadala niya sa gitna ng wasak na puso. Malapit nang dumating ang araw ng kanyang panganganak, ngunit wala siyang kasamang asawa. Walang haplos ng kamay ni Jonah sa gabi. Walang boses na bubulong ng, "Kaya natin to." Ang naiwan lamang sa kanya ay isang papel, isang sulat ng pamamaalam, at ang malamig na wedding ring na naiwan ni Jonas sa ibabaw ng sobre. "Jonas," bulong niya habang hawak-hawak ang singsing. "Bakit mo kami iniwan sa oras na to?" Isang gabi habang siya'y namimilipit sa sakit ng pagsisimula ng labor, walang kasama, walang masandalan. Napaluhod siya sa sahig ng banyo. Isang babae sa kabilang unit ang nakarinig ng kanyang sigaw, si Aling Bebang. Isang biyudang may mabuting puso ang tumulong sa kanya at nagdala sa kanya sa charity hospital. Sa charity ward, walang hiwalay na kwarto, walang pribadong doktor, walang anesthesia. Ngunit sa kabila ng kirot, sa isang sigaw, sa isang hinga, sa isang saglit ng matinding sakit, lumabas ang unang sanggol. "Babae!" sigaw ng nurse. Makalipas ang 5 minuto, isa pa. "Lalaki!" sigaw ulit. At sa ikatlong pag-ire, isang huling himig ng paghihirap. Dumating ang pangatlo. "Isa pa! Diyos ko, triplets!" sigaw ng doktor at tila gulat na gulat. Si Mara naman kahit halos mawala ng malay ay napangiti. May luha sa kanyang mga mata. Luha ng sakit, ng takot, ng pagmamahal. "Mga anak ko," bulong niya na halos hindi na marinig. Dumaan ang mga buwan, masakit at mahirap ang lahat. Sa kabila ng kakulangan sa pera, gatas at lampin, ginawa ni Maren ang lahat para mapalaki ang tatlo. Si Mira, Miko Jr. at Maya. Sa bawat iyak nila, siya rin ay umiiyak. Sa bawat ngiti nila, siya rin ay muling nabubuhay. Pero hindi na rin naging madali ang kanyang kalagayan. Bumalik ang depresyon. Sa gabi habang tulog ang mga bata, sumisilip ang mga alaala ni Jonas. Ang mga titig nitong dati ay puno ng pangarap. Ngayon napalitan ng malamig na katahimikan. "Naging kasalanan ko bang magmahal ng sobra?" tanong niya minsan sa sarili habang pinupunasan ng pawis sa noon ng kanyang anak. Sa kabilang banda, si Jonas ay abala naman sa pagpapayaman. Sa tulong na Celestine, naging matagumpay ang kanilang kumpanya. Binigyan siya nito ng pwesto sa board, binilhan ng sasakyan, binigyan ng bagong condo unit. Lahat ng material na bagay ay nasa kanya. Maliban sa isang bagay na pilit niyang nililimot, ang tunay na katahimikan ng damdamin. Sa bawat pagdalo niya sa high-end meetings, sa bawat tagumpay na headline sa business magazine, ay may isang bahagi ng puso niyang walang laman. Kapag sumasapit ang gabi at wala siyang maramdamang kamay sa dibdib niya, naaalala niya si Maren, lalo na si Miko. Minsan, napapapikit siya na biglang nagsasabi sa sarili, "Patawad." Pero agad ding pinapalitan ng mga boses ni Celestine ang kaniyang konsensya. "Wala nang nakaraan. Focus ka sa ngayon." Ngunit ang katawan ay pwedeng palitan ng ginto. Ang bahay ay maaaring punuin ng mamahaling pintura. Pero ang kaluluwa, hindi kailanman mabibili ng kayamanan. Sa tuwing nakakakita si Jonas ng ina na naglalakad kasama ang anak, napapalingon siya. Sa tuwing may batang naglalaro sa parke, parang may kirot sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit. At sa bawat hapunan kasama si Celestine, mas lalong nadarama ang kawalan ng tunay na koneksyon. Minsan, habang nasa kotse siya at dadaan sa isang eskinita, natanaw niya ang isang babae na may 3 batang bitbit. Maliit, payat, ngunit masigla. Sandali siyang napatigil.
Nakatitig sa likod ng babaeng yon. Parang pamilyar ang kilos. Parang pamilyar ang lakad. Ngunit sa isang iglap, biglang sumigaw si Celestine mula sa likod. "Hoy, Jonas! Yung appointment mo, late ka na." Napapitlag siya at agad na umandar. Hindi niya na nakita ang mukha ng babae. Hindi niya alam, iyon na pala si Maren. Samantala, sa barong-barong nilang tahanan malapit sa dalampasigan, ginagapang ni Maren ang buhay kasama ang kanyang mga anak. Nagtitinda siya ng kakanin sa umaga. Kapag wala, umaasa na lang sila sa kinikita ng mga bata sa pagtitinda naman ng tahong at talaba. Wala siyang kuryente. Wala ring sapat na pagkain. At sa bawat gabing tahimik, habang pinagmamasa ni Maren ang mga anak niyang magkakayakap sa banig, binubulong niya sa hangin. "Lord, kahit wala na siyang bumalik, huwag mo lang akong pabayaan para sa mga anak ko." Wala nang pagmamahalan sa pagitan nila ni Jonas. Ang dati nilang pangako, sa hirap at ginhawa, tuluyan nang nilamon ng ambisyon, ng galit at kasinungalingan. Ngunit ang hindi alam ni Jonas, ang pag-iwan niya ay hindi naging wakas. Sa katahimikan ng gabi, sa hapde ng kahirapan, may 3 pusong patuloy na tumitibok. Mga pusong bunga ng isang pag-ibig na minsang totoo. Mga pusong kanya ring pinagmulan. Bumangon si Jonas mula sa malambot na kama ng villa habang humihikab. Umaga pa lang pero mainit na agad ang sikat ng araw sa isla. Nasa gitna siya ng isang business trip. Isang inspeksyon ng bagong resort project ng kanyang kumpanya. Sa labas ng sliding door, tanaw niya ang malakristal na dagat at puting buhangin na parang postcard. Kung noon ay isang pangarap lang ganitong tanawin, ngayon ay bahagi na ito ng kanyang trabaho. Isa na siyang matagumpay na negosyante. May sariling kumpanya, may mga sasakyan, may penthouse unit, may sariling beach properties, at higit sa lahat, may pangalan na ginagalang sa mundo ng real estate at construction. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay, madalas pa rin siyang mapatingin sa salamin at tanungin ang sarili. Bakit parang hindi pa rin ako buo? Habang naglalakad-lakad sa baybayin, may napansin siyang kakaiba sa may gilid ng buhanginan. Isang lumang petaka. Marumi, kupas, at tila ilang ulit nang nabasa. Napayuko siya at pinulot ito. Siguro nahulog ng isang manggagawa. Bulong niya sa sarili. Wala naman siyang intensyong pakialaman ito. Pero sa kakaibang pakiramdam na pumabalot sa kanya, hindi niya mapigilang buksan. Pagbukas niya ng petaka, bumunga ding ilang peraso ng lumang resibo, ID ng palengke at isang gusot na papel na may listahan ng presyo ng bilihin. Bigas, 20 pesos. Gatas, 35 pesos. Asukal, 15 pesos. Isang bahagi ng petaka ang tila may laman naman na matagal nang itinatago. Marahan niya itong binuksan. At doon niya nakita ang litrato. Napatigil ang paghinga ni Jonas. Ang larawang iyon kahit kupas at may lamat ay hindi maaaring pagkakamalan. Si Maren, nakaupo sa isang banig, payat at maputla, at tila babagod sa mundo. Ngunit ang higit na nagpahigpit sa hawak ni Jonas ay ang 3 bata na nasa tabi nito. 3 bata, magkakatabi, pare-parehong edad. At ang mas nakakabigla, kamukhang kamukha niya. Parang may sumabog na bomba sa dibdib ni Jonas. Imposible. Mahina ang bulong niya. Hindi. Iniwan ko siyang wala kaming anak. Pero anong paliwanag dito? Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang katawan. Napaupo siya sa buhanginan. Binalik-balikan niya ang litrato. Baka nagkakamali lang siya. Baka naman hindi ito si Maren. Baka hindi niya anak ang mga ito. Baka. Ngunit alam ng puso niya, hindi kailanman nalilimutan ng isang ama ang anyo ng sarili niyang dugo. At kung si Maren nga ang babaeng yon, bakit may 3 bata? Triplets?
Hinimas ni Jonas ang kanyang sentido. Biglang bumigat ang paligid. Sa gitna ng napakagandang resort sa harap ng bugaw na dagat, ang damdaming bumabalot sa kanya ay hindi kapayapaan, kundi pagkalito at panggugulo. Tiningnan niyang muli ang pitaka. Walang pangalan, walang ID, walang address. Walang clue kung nasaan si Maren o kung sino ang may-ari ng wallet. Pero isa lang ang malinaw sa kanya. Hindi ito aksidente. Ang wallet ay tila sadyang inihatid sa kanya ng tadhana. At ngayon, para siyang pinilit na harapin ang nakaraan na ilang taon niya nang inilibing sa ilalim ng karangyaan. Sir Jonas, ready na po ang service papunta sa site. Abiso ng isa sa mga engineer na kasama niya. Mauna na kayo, may kailangan lang akong gawin. Maikling tugon niya. Pagkaalis ng staff, tumayo siya. Hawak pa rin ang pitaka, pinagmasdan niya ang paligid. Ang mga mangingisang nag-aayos ng lambat. Ang mga batang naglalaro sa buhangin. Ang mga vendor na nag-aalok ng tahong at talaba. Wala siyang ideya kung paano hahanapin si Maren. Pero alam niya sa maliit na islang ito, walang lihim na hindi nalalantad. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Bulong niya sa sarili. Kung totoo man niyang anak ko ang mga batang to, may utang akong 10 taon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muling kumalabog ang puso ni Jonas. Hindi dahil sa negosyo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa posibilidad na may mga batang sa buong panahong ito ay tinatawag siyang itay sa kanilang panaginip. At kung totoo man yon, handa na ba siyang harapin ang nakalipas? Hindi ako aalis hanggat hindi ko sila natatagpuan. Iyon ang utos ni Jonas sa manager ng resort kinabukasan. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Gising ang diwa. Gising ang damdamin. Habang paulit-ulit niyang pinagmamasdan ang litrato ni Maren at ang 3 bata. Ilang ulit niya itong binuklat. Isinara, binuklat muli, hanggang sa kabisado niya na ang bawat guhit ng ngiti ng mga bata at ang lungkot sa mata ni Maren. Sir, gusto niyo po bang isambong sa mga otoridad? Baka po, tanong ng resort manager. Nag-aalala lang baka kung sino ang nawalang may-ari ng wallet. Hindi, ako nang bahala. Mariing sagot ni Jonas. Pasarang isla, wala munang aalis. Lahat ng tauhan ninyo, kahit mga volunteer at vendor, tanungin kung may kilalang babaeng may 3 anak. 3 bata po? Oo, magkakamukha. Mga 8 taon ang edad. At ang ina nila, si Maren ang pangalan. Sa bawat sulok ng isla, nagsimula na ang investigasyon. Kinausap ang mga mangingisda, ang mga vendor sa palengke, ang mga bata naman sa paaralan. Ngunit sa dami ng tao sa isla, mahirap tukuyin ang hinahanap. May ilan na nagsasabing parang may kilalang babaeng mahina ang katawan na may 3 anak, na madalas pakitang naglalako ng tahong at talaba sa tabing dagat. Hi po, taga rito ang nanay nila. Parang bagong lipat lang. Mga 1 taon na pa lang ako dito. Kwento pa ng isang ale. Tahimik lang, hindi nakialam sa ibang tao. Pero yung mga anak, masisipag. Nagpintig ang tenga ni Jonas sa narinig. Alam niyo ba kung saan sila nakatira? Tanong niya kaagad. Wala ho akong ekstraktong address, pero sabi nung tinderang si Aling Allison, may nakita raw siyang mga bata na nakatira malapit sa bakanting lote, doon sa may gilid ng ilog, sa bandang dulo ng barangay. Habang patuloy ang mga tauhan niya sa pagtatanong-tanong, si Jonas ay nananatiling alisto. Hindi siya mapakali. Kakaibang kaba ang naramdaman niya. Hindi ito ang karaniwang tensyon ng business deal o corporate competition. Iba ito. Ito ay takot, pag-asa, pag-aalinlangan, at isang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Paano kung totoo nga? Paano kung sila nga ang mga anak ko?
Ilang araw pa ang lumipas, hindi siya umalis sa isla. Naghintay, umikot, nakikipag-usap sa mga tao. Hanggang isang umaga, habang nasa veranda ng villa at umiinom ng kape, may narinig siyang alingaw-ngaw mula sa dalampasikan. "Bili na po kayong tahong at talaba bago pa ho." Napalingon si Jonas. Tila kilala niya ang boses na iyon. Tumayo siya at lumapit sa veranda. Mula sa taas, tanaw niya ang 3 batang naglalako. May bitbit na bayong. Nakasuot ng kaperasong t-shirt at shorts. Sunog sa araw, ngunit may masiglang mga mata. Isa sa kanila ay lalaki, 2 ay babae. Pare-parehong may bilugang mata, matangos ang ilong at ngiti na tila sumasalamin sa kanya noong bata pa siya. Nanlaki ang mga mata ni Jonas. Hindi siya agad nakagalaw. Sila yun. Silang mga batang nasa litrato. Ang triplets. Hindi niya kayang basta lapitan. Parang nanigas ang kanyang mga paa. Tinapik niya ang isang tauhan. "Kunin mo yung 3 batang yan. Huwag mong takutin. Sabihin mong gusto ko silang makausap." Tumango ang tauhan niya at lumapit sa mga bata. Mula sa kinatatayuan niya, pinanood ni Jonas kung paanong inimbita ng staff ang 3. Kita niya ang pag-aalangan ng mga ito. Ngunit matapos sabihan ng may libreng pagkain at ice cream, sumama rin ang mga bata. May bitbit pa rin panindang tahong at talaba. Sa loob ng restaurant ng resort, pinasara ni Jonas ang buong lugar. Pinasara rin ang curtains at pinuupo ang mga bata sa round table. May ilang staff na naglagay ng pagkain, fried chicken, spaghetti, soft drinks. Parang Pasko sa mga bata. "Totoo po bang libre to?" tanong ng isa. "Oo, walang bayad," sagot ng staff. Pagkatapos kumain, lumapit na si Jonas. Dahan-dahan at tila natatakot. Hindi niya alam kung paanong magsisimula. "Hello," bungad niya. Lumingon naman ang 3, sabay-sabay. Parang isang eksena ang inihanda sa tadhana. Ngumiti naman ang mga lalaking bata. "Ang gwapo niyo po, sir. Parang kilala ko po kayo." Napangiti naman si Jonas, pero nanikip ang dibdib. "Anong pangalan niyo?" tanong niya na halos pabulong. "Miko po," sagot ang bata. "Tapos kambal ko si Mira at si Maya." Hindi na napigilan ni Jonas ang luhang kanina pa niyang pinipigil. Napatingin siya sa kisame. Kinagat ang labi. Humugot ng hininga. "Miko." Bulong niya, tinapik ang dibdib. "Pangalan ng anak naming nawala." Pero hindi pa niya kayang sabihin ang lahat. Hindi pa ngayon. Wala pa siyang kumpirmasyon. Wala pa siyang harapang pag-uusap kay Maren. Pero isa lang ang alam niya. Hindi niya na kayang talikuran ang pagkakataong ito. Hindi niya sila hahayaang mawala. "Bili na po kayo ng tahong, talaba, bagong hango po sa dagat." Sa ilalim ng tirik na araw, muling lumakad ang 3 bata sa buhangina ng resort. Bitbit ang kani-kanilang bayong. Pawis ang noo, tuyot ang labi, ngunit may ngiti sa kanilang mga mukha. Sanay na sila sa ganitong buhay. Para kay Mira, Nico, at Maya, ang bawat suot na tsinelas, sukat lang sa isang paa. At ang bawat pikit ng mata sa gutom ay bahagi na ng kanilang araw-araw. Kumakaway si Miko sa mga turista. Pilit na sumisigaw ng masigla. Si Mira, laging alisto sa kung sino ang mukhang may pambili. Si Maya naman, tahimik lang sa gilid. May hawak na pamaypay na yaring papel. Sa edad nilang 8, hindi na nila kilala ang salitang laro. Ang alam lang nila ay ang salitang trabaho. "Mga anak, huwag kayong magpapagabi ha. Bili ng kapitbahay nilang si Aling Bebang. Hindi pa magaling ang iyong ina. Kailangan niyo makauwi ka agad." "Opo," sabay-sabay naman nilang sagot. Tapos ay mabilis na tumakbo pabalik sa tapat ng resort.
kung saan laging may maraming bisita. Nang araw na yon, tumigil ang isang staff ng resort para kausapin sila. "Ikaw ba si Miko?" Tanong ng lalaki na kaputing polo. "Opo," sagot naman ni Miko na nag-aalangan. "Gusto ka makausap ng guest namin. May pagkain daw doon para sa inyo. Libre lahat." Napatingin ng magkakapatid sa isa't isa. "Libre?" tanong ni Mira. "Opo, libre. Pati tahong at alaban ninyo, bibili na rin daw lahat." Sa loob ng restaurant, hindi naman makapaniwala ang mga bata sa dami ng pagkaing nakahain sa harapan nila. Fried chicken, spaghetti, pansit, ice cream, at juice. Parang fiesta. "Parang langit," bulala si Maya habang nakatitig sa cake na may icing. "Sigurado po ba kayong wala pong bayad to?" tanong ni Miko. "Wala," sagot ng staff. "Galing yan sa gas namin. Sabi niya, ibigay niyo raw lahat ng paninda niyo. Tapos, kumain kayo ng busog." Dumating si Jonas ilang saglit pa lamang nakakalipas matapos mapanood ang bata mula sa veranda. Hindi pa siya lumalapit. Nasa may gilid lang siya ng pinto. Pinagmamasdan sila habang kumakain. Ang bawat subo ng bata, ang bawat tawa, parang palamig sa nanunuyong konsensya niya. Hindi pa man kumpirmado, ngunit ramdam ng puso niya na may dugong dumadaloy sa kanila na galing sa kanya. Lalo na si Miko. Parang kabataang bersyon niya. Ang tikas ng mata, pati ang gawi. Ang pagkagat sa hinalaki kapag naiilang. Eksaktong-eksakto sa kanya noon. Nang sa wakas ay nilakasan niya ng loob, lumapit siya sa mesa. Hello?" Mahina ngunit magiliw niyang bate. Napalingon ang tatlong bata. Hindi sila agad nagsalita. Ang una lang nilang napansin, gwapo si Sir. Mukha siyang artista. "Sir, kayo po ba yung bumili ng tahong namin?" tanong ni Mira. "Oo, ako nga yun," sagot pa ni Jonas. "Ang tatapang ninyo, ha? Hindi lahat ng bata marunong magbenta at hindi nahihiyang makipag-usap sa matatanda." Kami po, sanay na po kami," sagot pa ni Miko. "Kasi po, si Mama, may sakit. Kaya kami po ang tumutulong sa gastos." "Anong sakit ng mama niyo?" tanong ni Jonas na pinipigil ang pag-iyak. "Sa puso raw po, sabi ni Aling Bebang. Hindi na po nakakapagtrabaho masyado, kaya po kami ang nagtatrabaho sa umaga. Si Mama naman po, naghihintay lang sa bahay." "Ano pangalan ng mami niyo?" Bagamat alam na ni Jonas ang sagot, tinanong pa rin niya. Tila nais pakinggan mismo. "Maren po," sagot ng tatlo, sabay-sabay. At doon tuluyan ang napalunok si Jonas ng bigat. Parang nabunutan siya ng tinik. Ngunit agad din itong napalitan ng guilt na halos dumurog sa kanyang kaluluwa. Maren, ang babaeng iniwan niya. Ang babaeng iniyakan niya sa tahimik na gabi. Ang babaeng hindi niya alam kung nasaan o kung buhay pa ba. At ngayon, narito ang mga anak niya. Mga batang araw-araw nagpapakapagod para sa ina. Sa halip na laruan, bit-bit nila ay bayong. Sa halip na pag-aaral, ang hawak nila ay paninda. "Gusto niyo ba? Dumaan muna ako sa clinic dito sa resort para ma-check up po kayo. Libre lang din. Marami tayong vitamins at gatas doon." Alok ni Jonas, pilit ang ngiti. Sige po," sagot naman ni Maya na agad na umuo. "Pero sir, kailangan po namin makauwi bago dumilim. Baka mag-alala si Mama," dagdag pa ni Mira. "Walang problema," sagot ni Jonas. "May ipapahatid akong sasakyan sa inyo pa uwi pagkatapos niyo sa klinik. Gusto ko lang na matulungan kayo kahit kaunti." Habang kasamang lumalakad ang mga bata papunta sa klinik ng resort, lihim na nag-utos si Jonas sa kanyang assistant. "Alamin mo kung saan nakatira ang mga batang yan. Sundan mo sila mamaya.
Gusto kong makita si Maren. Sa wakas, nasumpungan niyang muli ang piraso ng puso niyang matagal nang nawala. Ngunit, salip na saya ang nararamdaman niya, ay tila sinampal ng katotohanang pinili niyang limutin ang nakaraan. At ang mga batang ito, na buong pusong inalay ang pagkabata para sa isang inang may sakit, ay siya palang bunga ng pagmamahal na winasak ng ambisyon. Gabing-gabi na nang makauwi ang magkakapatid sa kanilang maliit na barong-barong malapit sa dulo ng isla. Masayang-masaya si Maya, Mira at Miko na naging karanasan sa resort. Hindi dahil sa libreng pagkain at vitamins, kundi dahil sa kabaitang ipinakita ng isang lalaking tila banyaga sa kanila ngunit puno ng malasakit. Ang bait ni Sir Jonas, ano? Ani Miko habang bitbit ang bayong na puno ng gatas at pagkain. Oo, para siyang artista. Ang bango pa. Sabat ni Mira, sabay tawa. Para siya yung sa picture sa luma mong drawing, Miko. Bulong pa ni Maya. Yung sinasabi mong tatay mo sa panaginip? Napahinto si Miko. Hindi ko nga alam kung bakit pero parang kilala ko siya. Pagdating nila sa barong-barong, madilim at tahimik. Naroon si Maren. Nakahiga sa banig, namumutla at tila hindi na makatayo. Agad siyang nilapitan ng 3 bata. Nay! Nakauwi na po kami! Sigaw ni Mira habang ipinapahid ang pawis sa noo ng ina. Gising po, Nay! Mahinang tinig naman ni Miko habang kinakalabit ang kamay nito. Eto po may dala kaming gatas. May vitamins din. Libre po lahat. Dahan-dahang dumilat si Maren. Mahinang tinig. Kayo, ayos lang ba kayo? Opo, sagot ni Maya. Tapos ay humalik sa noo ng ina. May mabait pong lalaking bumili ng lahat ng paninda namin. Tapos po, pinakain pa kami sa resort. Ang daming pagkain, Nay. Parang piyesta. Hindi na nagsalita si Maren, pero baka sa kanyang mata ang tanong. Sino ang lalaking yon? Anong pakay niya sa mga anak niya? Samantala sa loob ng resort, hindi mapakali si Jonas. Hawak-hawak pa rin niya ang wallet, ang larawan. Paulit-ulit pa rin gumuguhit sa kanyang isip ang mukha ni Maren at ang mga bata. Hindi siya nakatulog buong gabi. Alam niyang hindi na siya makakapaghintay pa. Kinabukasan, maaga siyang gumising at agad na ipinatawag ang kanyang driver. Dalhin mo ako roon sa barong-barong malapit sa ilog. Sundan mo ang mga bata kahapon. Gusto kong makita ang nanay nila. Makalipas ang halos 1 oras sa biyahe, sa makipot na kalsada at makakapal na damuhan, huminto ang sasakyan sa isang maliit na bakuran na halos tagpi-tagpi ang bubong. May haligi na yari sa kawayan at mga lumang yero ang nagsisilbing dingding. Mula sa loob, narinig ni Jonas ang ubo ng isang babae. Halos hindi makalabas ang tunog. Humina ang hininga niya. Dito ba nakatira si Maren? Tanong niya sa bata na sumalubong, si Mira. Opo sir, pasensya na po, magulo po dito. Hindi na siya nakapagsalita. Nakita niya agad si Maren. Nakahiga, maputla, namamayat. Parang kalahating anino ng babaeng minsan niyang minahal ng buo. Halos bulong ni Jonas. Napalingon si Maren. Unti-unting lumalaki ang kanyang mga mata. Parang hindi siya makapaniwala sa nasisilayan. Napatingin siya sa mga anak niya, kay Miko, kay Jonas. Paulit-ulit. Jonas? Si Jonas ba yan? Lumapit siya at nanginginig at lumuhod sa tabi ni Maren. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo dito? Mahina ngunit matalim ang boses ni Maren. Ano kailangan mo? Napaatras si Jonas sa bigat ng tanong. Hindi ko alam. Sagot niya. Pero Maren, nakita akong petaka mo.
ang litrato ninyo. Tapos nakita ko sila. Sina Miko, Mira, Maya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Maren. Hindi dahil sa galak, kundi dahil sa matinding paghihinakit. Bakit ngayon lang? Aniya na nanginginig ang tinig. Nung iniwan mo ako, buntis ako. Akala ko babalik ka. Akala ko may karapatan ka pa rin malaman. Pero hindi ka malang lumingon. Hindi mo kami hinanap. Wala kang pinadalang sulat. Kahit kusing, kahit mensahe. Napatungo si Jonas. Hindi siya makatingin ng diretso. Patawad, bulong niya. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Jonas. Kailangan ko ng sagot. Bakit mo kami iniwan? Tahimik, walang hangin. Tanging huni lang ng mga ibon sa labas ang naririnig. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Sagot ni Jonas sa wakas. Gumuho ang mundo ko nang mawala si Miko. Sinisi kita. Pinaniwala akong sarili ko na ikaw ang may kasalanan. Pero ang totoo, duwag ako. Nagtago ako sa galit, sa trabaho, sa ambisyon. Sa isang babaeng pinilit ako maniwalang may mas magandang bukas kapag iniwang kita. Iyon na nga, ani Maren. Pinipigil ang luha. Iniwan mo kami. Sa panahong pinaka nangangailangan ako ng karamay, ng lakas, ng pamilya. Ikaw pa mismo ang unang bumitaw. Natahimik ulit si Jonas. Ngunit sa puntong yon, alam niyang huli na ang lahat para sa mga paliwanag. Pero hindi pa huli para sa pagtama. Maren, dadaling kita sa Maynila. Marain niyang sabi. Ipapacheck up kita sa pinakamagaling na doktor. Hindi ko hahayaang tuluyang mawala ka. Hindi ko hahayaang mawala ng ina ang mga anak ko. Hindi ko kailangan ng awa. Sagot naman ni Maren. Hindi to awa. Utang ko to. Sa'yo. Sa kanila. Sa sarili ko. Maya-maya, dumating ang private nurse at doktor na ipinatawag ni Jonas mula sa resort. Agad nilang sinuri si Maren at mariing nagrekomendang dalhin siya sa ospital. Kailangan niya ng maoperahan sa puso. Wala ng ibang pagpipilian. Sa huling sulyap ni Maren sa kanyang maliit na bahay, habang binubuhat siya papuntang sasakyan, mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Miko. Anak, kahit anong mangyari, huwag niyong kalilimutan ang ipinaglaban natin. Hindi po, Nay. Sagot ng bata. At sa likod nila, tahimik lamang si Jonas. Ngunit sa kanyang puso, sumisigaw ang pangakong hindi na muling iiwan. Ang pangakong ibabangon ng pamilyang minsan niyang winasak. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga po pala kina Merly Lynn from Athens, Greece, Aliwina Amon from General Trias, Cavite, and Esther De Sierra from Nabua, Camarines Sur. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Tatlong oras ang biyahe mula Isla patungong Maynila gamit ang private helicopter ni Jonas. Sa loob nito, mahigpit niyang hawak ang kamay ni Maren. Habang tahimik na nakaupo ang triplet sa kabilang gilid, nakatingin sa kanilang ina. Halatang kinakabahan. Bagamat masinsin ang ingay ng propeller, mas maingay ang tibok ng puso ni Jonas. Hindi siya makapaniwalang narito ngayon si Maren. Halos wala ng lakas. Nangingitim ang gilid ng labi.
at nangangailangan ng agarang operasyon. Please, Maren. Bulong ni Jonas habang pinupunasan ng pawis sa noon ng babae. Laban lang. Hindi pa huli ang lahat. Hindi siya sinagot ng babae. Pinikit lang ni Maren ang mga mata at hinigpitan ng hawak sa kamay ng anak niya si Miko. Pagdating sa ospital, mabilis na inahanda ang lahat. Pinayuko si Jonas sa fill-up ng form. Relationship to the patient? Tanong ng nurse. Spouse, sagot niya kaagad. Halos automatic. Tumingin naman sa kanyang nurse. May pagdududa. Pero wala po siya sa aming system as legal dependent. Hindi na kailangan magpaliwanag. Ako magbabayad ng lahat. Please, i-prioritize niyo siya. Mariin niyang tugon. Wala nang nagtanong pa. Agad nilang isinailalim si Maren sa series of tests, pre-op procedures at nilagyan ng mga support machines. Sa labas ng operating room na iwan si Jonas, kasama ang triplets na halatang takot na takot. Nay, mahinang tawag ni Maya habang umiiyak. Hindi siya pababayaan ng mga doktor. Pag-aalo naman ni Jonas. Lumuhod siya sa harap ng mga bata. Promise ni Daddy. Naputo lang kanyang sinabi at napansin niya na biglang napatigil sa pag-iyak si Mira. Anak, ayos ka lang? Tanong ni Jonas. Sinabi niyo pong Daddy? Tanong ni Mira. Hindi sigurado kung narinig ng tama. Hindi naman agad sumagot si Jonas. Lumipas ang ilang oras at habang hinihintay ang operasyon, dumating ang head nurse, dala ang folder na may medical results ni Maren at ilang requirements. Sir, kailangan po namin ng confirmation ng mga records sa mga anak nila para sa emergency contact and medical file update. Gusto niyo po bang isama ang pangalan ninyo sa birth certificate nila? Parang may sumundot sa dibdib ni Jonas. Parang sinampal siya ng katotohanang pinilit niyang hindi harapin sa loob ng maraming taon. Gusto ko pong malaman. Ako po bang ama ng mga bata? Mahina ngunit matatag niyang tanong. Nagkatingin na ng mga nurse. Sir, ayon po sa record, si Miko Jr., Mira at Maya ipinanganak sa Provincial Health Center 8 taon na ang nakakaraan. Wala hong nakatalang pangalan ng ama, pero may isang lumang dokumento rito. Pinirmahan ni Maren bilang sole guardian. May pwedeng gawin para ma-verify? Tanong niya. DNA test? Kahit anong test, gagawin ko lahat. Opo, maaari pong gawin agad. Pero sir, sabat ng nurse, halos hindi naman na po kailangan eh. Kung makikita niyo lang po ang result ng mga initial genetic markers, napakalapit po ng compatibility ng blood type ninyo sa mga bata. Lalo na ho kay Miko Jr. Umikot ang mundo ni Jonas. Masakit at magaan sa parehong pagkakataon. Siya nga ang ama. Hindi ito haka-haka. Hindi ito hinala. Ito ang katotohanan. Tumayo siya at lumapit sa salamin ng koridor. Tinitigan ang sarili, napapikit. Huminga ng malalim. May 8 taon akong wala sa piling nila. Bulong niya. At ngayon lang ako humarap bilang ama. Lumapit ulit siya sa mga bata. Miko, Mira, Maya. Nilingon siya ng mga bata, sabay-sabay. May bakas ang pagkalito, may pagdududa, pero sa mata ng bawat isa may namumuong liwanag na parang kilig na hindi pa nila maipaliwanag. May sasabihin ako sa inyo, ani Jonas. Alam kong matagal na kayo nagtitiis. Alam kong hindi niyo ako kilala. Pero gusto kong malaman ninyo na nag-aalangan siyang ituloy na ako ang tunay ninyong ama. Tahimik ang tatlo, walang kumibo. Si Miko na tila pinakamatapang ang unang sumalubong ng tanong. Bakit ngayon lang po? Napatigil si Jonas. Hindi niya alam kung paanong sasagutin ang tanong, pero hindi siya umiwas. Dahil duwag ako noon. Dahil pinili kong kalimutan ng mahalaga. Dahil pinili kong umalis sa halip na manindigan.
Pero ngayon hindi na ako aalis. Lumapit siya. Niyakap ang tatlo. Niyakap naman siya pabalik na magkakapatid. Mahigpit, tahimik, ngunit puno ng emosyon. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Successful pong procedure, maayos pong pagtanggap ng katawan niya sa operasyon. Pero kailangan pa rin ituloy-tuloy ang gamutan at pahinga. Posibleng makalipat na siya sa recovery room mamayang gabi. Bumagsak sa upuan si Jonas. Halos mapasigaw siya sa tuwa. Napaluha siya. Napayuko. Salamat sa Diyos. Bulong niya. Tumingin siya sa mga anak niya ngayon ay tahimik na nakaupo. Hindi pa huli ang lahat. Sa gabing yon, habang pinagmamasan niya ang kanyang tatlong anak na natutulog sa gilid ng kama ni Maren sa recovery room, pinangako ni Jonas sa sarili. Wala na ang iwanan. Ito na ang bagong simula. Tahimik ang buong ospital nang magising si Maren kinabukasan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puting kisame, malambot na unan, amoy ng alkohol at ang gamot. Saglit siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang sugat ng operasyon. Ngunit higit sa lahat, ramdam niyang may buhay pa siya. Sa gilid ng kama, naroon si Jonas. Nakaupo, nakayuko, at tila hindi natutulog buong gabi. Maren, sambit niya na mapansin gumalaw ang babae. Mabilis siyang tumayo at lumapit. Salamat sa Diyos at gising ka na. Jonas, mahinang tinig naman ni Maren. Anong nangyari? Naoperahan ka. Pero ligtas ka na. Maayos na ang lahat. Nasa ospital ka sa Maynila. Kasama mo ako at kasama natin ang mga anak natin. Nanlaki ang mga mata ni Maren. Mga anak natin? Alam ko ng totoo, Maren. Sabi ni Jonas na pigil ang luha. Nalaman ko na sila ang mga anak ko. Ang triplets. Sina Miko, Mira at Maya. Hindi naman agad nakapagsalita si Maren. Parang binuksan muli ang mga sugat ng nakaraan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o masasaktan. Paano mo nalaman? Tanong niya matapos ang ilang minuto. Napulot ko ang lumang pitaka mo sa isla. Nandoon ang litrato ninyo. Doon ko nalaman na may mga anak ako. At mula noon hindi na ako tumigil hanggat hindi ko kayo natagpuan. Napatingin si Maren sa bintana. Tumingin sa langit. Sa dami ng gabi na iniyakan ko ang pagkawala mo. Sa dami ng panahon gusto kong sumuko. Hindi ko akalaing darating pa ang araw na to. Bulong niya. Akala ko hindi mo na kami naaalala. Ipinangako ko sa sarili ko. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong itama ang lahat, gagawin ko. Hindi ko na kayo bibitawan. Pumasok sa kwarto ang tatlong bata. May dalang tray ng lugaw at prutas. Nang makita nila si Maren na gising na, sabay-sabay silang lumapit at niyakap ang ina. Nay! Sigaw ni Maya. Gising na po kayo! Sabay ni Mira at Miko. Mabuti naman at okay ka na, Nay. Dagdag pa ni Miko habang pinupunasan ang gilid ng mata. Si Jonas tahimik lang na nakatayo sa likuran. Tinititigan ng eksena ang matagal niyang pinangarap. Ngunit noon ay inakala niyang hindi na darating. Pagkatapos kumain ni Maren ng kaunti, iniwan muna siya ng mga bata para magpahinga. Naiwan si Jonas sa tabi ng kama. May kailangan akong sabihin sa inyo. Ani Jonas, seryoso ang mukha. Tumingin si Maren sa kanya. Ano yon? Huli na siguro. Pero gusto kong malaman mo ang buong katotohanan. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong iniwan kita. Pero hindi ko alam noon na buntis ka. Kung alam ko lang. Jonas, kahit pa alam mo, pinili mo pa rin si Celestine. Iniwan mo ako dahil sa kanya, hindi ba? Napayuko si Jonas. Oo, tama ka. Pero may isa pang bagay na dapat mong malaman. Tungkol sa pagkamatay ni Miko. Tumigil ang mundo ni Maren. Ano? Mahina niyang tanong. Anong tungkol sa pagkamatay ni Miko?
Nilabas ni Jonas ang kopya ng report na nakuha niya kamakailan lang mula sa isang dating staff ng resort. May lumantad na saksi. May nakita siyang lalaking naglagay ng lambat sa ilalim ng tubig sa mismong lugar kung saan nalunod si Miko. Nanlaki ang mga mata ni Maren. Anong ibig mong sabihin? Hindi to aksidente, Maren. May nagplano. At ang taong nag-utos, si Celestine. Nanginginig si Maren. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Hindi. Hindi maaaring. Nagbayad siya ng tao para maglagay ng sagabal sa ilog. Ang layunin niya, para masisi ka. Para sirain ang relasyon natin. Para ako mismo ang lumayo. At nagtagumpay siya. Lumuluhang napapikit si Maren. Diyos ko. Nang malaman ko ang lahat, halos mabaliw ako. Pinagplanuhan niya tayo, Maren. Lahat ng sakit. Lahat ng galit ko sa'yo. Pinasok niya. Ginamit niya. Ang anak natin? Pinatay niya. Mahina ngunit puno ng puot na bulong ni Maren. Tumango si Jonas. Nangingilid ang luha. At ito ang dahilan kung bakit hindi ko hahayaan na tuluyan lang mawalang hustisya. Hindi sapat na pinatawad mo ko. Kailangan managot siya sa ginawa niya. Tahimik ang ilang minuto. Pareho silang walang imik. Hanggang sa nagsalita si Maren. Anong balak mong gawin ngayon? Humingi ng tawad. Hindi lang sa'yo kundi sa mga anak natin. At magsampa ng kaso para kay Miko. Para sa pamilya natin. Sa labas ng kwarto ay naroon ang triplets, nakikinig, tahimik, nakatayo at bagamat bata pa, naramdaman nila ang bigat ng katotohanan. Si Kuya Miko, pinatay pala. Bulong ni Mira. Yung Celestine, siya yung pumalit kay Mama noon, diba? Tanong ni Miko. Hindi na dapat siya palampasin. Dagdag pa ni Maya. Sa loob ng silid, hawak ni Jonas ang kamay ni Maren. Sa pagkakataong to, hindi na ako lalayo. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iwanan ka. Ipaglalaban ko kayo. Tayong 5. Tumingin si Maren sa kanya. Bagamat puno pa rin ng sakit ang puso niya, ramdam niya ang sinseridad ng mga mata ni Jonas. Hindi man mabura ang nakaraan, may pag-asa pa sa hinaharap. Nasaan ka ba? Matinis ang boses ni Celestine sa kabilang linya habang paulit-ulit ang pagtunog ng heels niya sa marble floor ng opisina. Tila naglalakad sa gilid ng PC ang kanyang boses. Pigil ang galit, ngunit handa nang sumabog. Nasa ospital ako. Malamig na tugon ni Jonas habang nakatanaw sa corridor. Kaharap ang silid kung saan nagpapagaling si Maren. Ospital? Kasama mong ex-wife mong walang-wala. At yung mga bata na hindi naman ata sigurado kung sa'yo talaga. Napatigil si Jonas. Ang tanong na iyon ay parang sampal. Wala akong panahon sa pangiinsulto, Celestine. May sakit si Maren. Kinailangan siyang operahan. Mabutit naligtas siya. Pake mo ba sa kanya, Jonas? Ilang taon na kayong wala, diba? Ako na ang nasa tabi mo simula nang iniwan mo siya. Ako ang tumulong sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit ka ngayon may kumpanya. May pangalan. May lahat. Hindi lahat, Celestine. Malamig na sagot ni Jonas. Wala akong kapayapaan. Wala akong anak sa piling ko. At lalong wala akong puso sa kasal natin. Tahimik sa kabilang linya. Ilang segundo lang narinig niyang huminga ng malalim si Celestine. Di ganito na lang, Jonas. Sabi nito na mas kalmado ngunit mas mapanganib ang tono. Ayusin natin to. Bumalik ka. Kalimutan mo na yung kahapon. Masisira lang ang pangalan mo. Ang kumpanya. Ang lahat ng pinaghirapan natin kung patuloy kang magpapakalunod sa ilusyon. Hindi to ilusyon. Pamilya ko sila. Biglang lumakas ang boses na Celestine. Pamilya? Sa tingin mo tanggap ng mundo ang mga anak ng babaeng inabandona mo?
Sa tingin mo ganun-ganon mo lang itatapon ang lahat para sa isang has-been na tulad ni Maren? Hindi agad nakasagot si Jonas. Tumingin siya sa loob ng silid. Nakita niya ang tatlong bata, magkayakap sa isang upuan. Pagod, ngunit magagaan ang mukha. Si Maren ay tulog pa, payapa ang mukha kahit may oxygen tube. Celestine, marahan ngunit mariin sabi ni Jonas. Gusto ko lang itanong ang isang bagay. Mahal mo ba talaga ako? O gusto mo lang akong angkinin? Jonas, halos pabulong pa ni Celestine. Kung mahal mo ako, bakit kailangan mong pumili ako sa pagitan ng kayamanan at pamilya ko? Hindi pa rin umimik si Celestine hanggang sa tuluyan ang binagkas nito ang ultimatum. Ako at lahat ng yaman mo o ang babaeng iniwan mo at ang mga anak mong dugong wala sa papel. Mamili ka, Jonas. Sa buong buhay ni Jonas, ngayon lang siya naharap sa ganitong klaseng sanggandaan. Dati, ang mga desisyon niya ay laging para sa negosyo. Kung alin ang kikita, kung alin ang magdadala ng pangalan, kung anong proyekto ang may ROI. Pero ngayon, wala na ni isa sa mga iyon ang mahalaga. Pagbalik niya sa loob ng silid, naupo siya sa tabi ni Maren. Pinagmasdan ng mga anak. Tahimik lamang sila. Miko, tawag niya. Mira, Maya. Kung sakaling wala tayong bahay na malaki, kung wala tayong aircon, kung hindi tayo sikat, sasama pa rin ba kayo sa akin? Tumango si Miko. Basta kasama ka namin itay, okay lang. Basta buo tayo. Sabay naman ni Mira at Maya. Napapikit si Jonas. Ramdam niyang unti-unting nabubuo ang pamilyang minsan niyang pinabayaan. Ngunit sa labas ng ospital, isang dilubyong paparating na kung pipiliin niya si Maren ay isasara sa kanya ang lahat ng pintuan ng kapangyarihan at kayamanan. Kinabukasan nagpakita si Jonas sa kanilang bahay sa subdivision na tinitirhan nila ni Celestine. Tahimik siyang pumasok. Naroon sa Celestine sa sala. Nakaitim na dress. Tahimik na umiinom ng wine. Bumalik ka pala, sabi nito at hindi man lang tumingin. Babalik ako para kunin ang natitira kong gamit. Pagkatapos nito, hindi na ako uuwi. Tiningnan siya ni Celestine. Sigurado ka na ba talaga? Sigurado na ako. Tumayo si Celestine at tumarang sa hagdan. Lahat ng account mo, ako may hawak. Lahat ng ari-arian. Kalahati niyan, sa akin. Kunin mo na. Hindi ko kailangan yan. Sagot pa ni Jonas. Kung yan ang desisyon mo. Sagot ni Celestine habang naglalakad palayo. Pagsisisihan mo to, Jonas. Hindi mo alam kung sino ang binangga mo. Paglabas ni Jonas ang bahay, nakahinga siya ng malalim. Parang sa unang pagkakataon, hindi siya CEO. Hindi siya project manager. Hindi siya under sa presyon ng board. Isa lang siyang ama at asawa na handang magsimula sa wala para sa lahat ng mahalaga. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, nagising si Jonas sa isang simpleng silid. Walang aircon, walang mamahaling kortina, walang marble floor. Ang tanging naroon ay isang electric fan, isang foldable bed at ang mahimbing na tulog ni Miko Jr. sa kanyang tabi, nakaakap sa braso niya. Hindi ito kaginhawaan na nakasanayan niya, ngunit ito ang katahimikang matagal niya nang hinahanap. Naaalala niyang sinabi ni Celestine bago siya umalis sa mansyon. Pagsisisihan mo to. Hindi mo alam kung sinong binangga mo. Simula pa lang alam na ni Jonas ang magiging kapalit. At ngayon, isa-isa nang bumabagsak ang mga iyon. Pagbukas niya ng cellphone, bumungad agad ang sunod-sunod na email. Account access denied. You have been removed as board member. Company car retrieval notice. Legal claim, Evangelista Holdings. Hindi siya nagulat. Binalikan niya ang laman ng petaka. Ang lumang larawan ni Maren at ng triplets.
Napangiti siya sa kabila ng lahat. Hindi na siya CEO, pero isa na siyang ama. At iyon para sa kanya ay ang mas mahalaga kaysa anumang posisyon. Habang naghahain ng lugaw si Maren, pinapanood niya si Jonas na kinukwentuhan ng mga bata. Nung college pa ako, wala akong baon. Naglalakad lang ako papasok sa eskwela. Bakit po kayo yumaman? Tanong ni Mira habang umunguya ng pandesal. Dahil sa tiyaga at sa swerte. Pero ngayon, kahit nawala ang lahat, babawiin ko yan. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Ngumiti naman si Miko. Kahit hindi na po tayo mayaman ulit, masaya na po ako. Kasi kompleto po tayo. Tumulo naman ang luha ni Maren habang nakatingin sa kanila. Matagal niyang inakalang wala nang saysay ang buhay niya. Pero ngayong magkasama silang muli, unti-unti na ring nabubuo ang dating nawawalang parte ng kanyang pagkatao. Kinahapunan, dumalaw ang dating accountant ni Jonas na si Mang Rudy. Bitbit nito ang ilang papel at envelope. Sir Jonas, gusto ko lang pong iparating na marami sa mga tauhan sa kumpanya ay gusto kayong suportahan. Hindi po lahat ay kampi kay Celestine. Marami po sa amin ang nagbitiw na. Ang iba lumipat na sa bagong rehistradong kumpanya. Evangelista Real Build. Napatingin si Jonas. Ano yan? Sir, nakarehistro po sa pangalan ninyong muli. Kami mga dating tauhan ninyo. Nais namin tumulong na buuin kayong muli. Gusto namin magsimula. Kahit sa maliit. Napaluha naman si Jonas. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa tiwala hindi pa rin pala nawawala. Hindi pala siya nag-iisa. Salamat, Mang Rudy. Aniya. Pero kailangan kong mag-umpisa muna bilang ama. Isa-isa lang. Ang kumpanya susunod. Pero itong pamilya na to, ito ang priority ko ngayon. Ilang araw pa ang lumipas. Unti-unti naging simple ang buhay nila. Si Jonas ay tumutulong sa isang community project sa isla. Nagpapatayo ng mga cottage para sa mga mangingisda. Si Maren, bagamat nagre-recover pa, ay natutong muling umiti. At ang triplets, nag-enroll na sa public school. Pero sa kabila ng katahimikan, hindi maiwasan ang pagsubok. Isang umaga habang naglalakad si Jonas pauwi mula sa proyekto, sinalubong siya ng isang mamahaling sasakyan. Bumaba si Celestine. Nakaitim, may suot na designer sunglasses at tila ba hindi tinatabla ng kahihiyan. Kamusta ang buhay dukha, Jonas? Sarkastikong pati nito. Hindi mo na kailangang dumalaw pa rito. Malamig yung sagot. Tapos na tayo. Hindi pa. Sagot ni Celestine sabay labas ang envelope. This is a notice. Lahat ng pag-aaring ng Jonas Evangelista ay pinapasuri ng legal team. Lahat ng connection mo sa real estate industry, pinutol ko na. At isa pa, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Jonas. Huwag ka nang umasa na makakabangon ka ulit. Sa dami ba naman ng connection ko? Kahit tubig sa gripo, hindi ko na ipapadaan sa'yo. Ngumiti naman si Jonas. Hindi galit, kundi may kalmadong tapang. Mas mabuti nang mawala ng lahat, kesa makisama sa kasinungalingan. At Celestine, hindi ako naghahangad ng ginto sa ngayon. Ang pamilya ko, buo. At ikaw, mas lalo kang nauubos sa bawat pananakot mo. Isang araw, Jonas. Bulong ni Celestine habang sumasakay pabalik ng sasakyan. Maiintindihan mo ako lang ang dapat mong pinili. Nang makauwi si Jonas, sinalubong siya ng mga yakap ng mga anak. Itay, may guhit po akong bahay para sa atin. Ani Maya habang pinapakita ang isang crayon drawing. Naka-drawing ang isang simpleng bahay. May tanim, may lamesa, at 5 tao sa labas. Si Jonas, si Maren at ang triplets. Napangiti si Jonas. Hinalikan niya ang anak sa noo. Hindi kailangan ng mansyon para matawag na tahanan.
Sa gabing yon, habang pinagmamasdan ni Jonas si Maren na tahimik na nagkakape sa balkonahe, lumapit siya. Alam kong hindi ko pa napapatunayang karapat-dapat ako. Pero salamat. Salamat sa pagkakataong itama ang mga mali. Tumingin si Maren. Lahat tayo may maling desisyon. Pero ang mahalaga, kung paano natin tinatama. Ngayon, ang pasya ay malinaw. Hindi kayamanan ang pipiliin ni Jonas, kundi ang pamilya. Hindi ambisyon, kundi pagmamahal. At sa araw na ito, sa simpleng barong-barong na puno ng katahimikan, nagsimulang muli ang isang pusong minsang nawala ng direksyon. Ngunit muling natuto, pumili. Maliwalas ang umaga sa isla, sa simpleng kubo na ngayon tinutuluyan ni na Jonas, Maren at ng triplets may halakakan habang sabay-sabay silang kumakain ng lugaw na niluto ni Jonas mismo. Masaya ang mga bata. Walang gadgets, walang yaman, pero puno ng pagmamahal. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, isang halimaw ang unti-unting gumigising. Sa penthouse ni Celestine, tahimik ang paligid. Nakabukas ang laptop, may mga legal documents na nakapile sa lamesa. Wala ni isang emosyon sa mukha niya habang pinagmamasdan ng mga email na kanyang pinapadala. Notice of bank account termination under Jonas Evangelista. Blacklist request to investors and industry partners. Order to revoke building permits under Jonas Evangelista's name. Reclaim all company cars and properties. Tumayo siya. Lumingon sa salamin at sa malamig na tinig ay bumulong. Sinimulan mo to, Jonas. Ako ang tatapos. Hindi pa man nakakaabot sa kanya ang hangin ng paghihigante, ramdam na ni Jonas ang bigat ng pagkalugmok. Isang araw pagpasok niya sa local community office kung saan siya pansamantalang tumutulong bilang volunteer, may inabot sa kanyang sobre sa Mang Rudy, dati niyang accountant. Sir, dumating na po. Ani Mang Rudy, halatang kinakabahan. Pagkabukas si Jonas ng sobre, para siyang binagsakan ng langit at lupa. You are hereby removed as a shareholder and partner of Evangelista Holdings. Your access to all financial accounts is now suspended. Legal action will be taken should you claim any affiliation with Evangelista Group. Wala ka na po sa listahan ng mga contractor. Dagdag pa ni Mang Rudy. Pati sa mga suppliers natin. Ayaw na makipag-usap. Tinakot po sila ng legal department ni Ma'am Celestine. Pati ba yung mga bagong sinimulan nating project para sa Eco Village? Tanong ni Jonas. Pilit pinapakalma ang sarili. Binitawan po ng investors. Nawalan ng pondo. Baka magsara rin, sir. Napayuko si Jonas. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa pangarap niyang magsimulang muli sa marangal na paraan. Isang matinding sampal ang tinanggap niya, ngunit hindi siya bumigay. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng yakap ng 3 bata. Itay, may drawing po ko. Ani Miko sabay pakita ng simpleng sketch. Isang bahay, puno ng 5 taong magkahawak kamay. May 3 araw sa langit. Parang triplets na araw. Napangiti naman si Jonas. Sa likod ng lahat ng binabawi sa kanya, ito lang ang hindi maipagkakait sa kanya, ang pamilya. Sa loob ng silid, pinakawalan niya ang bigat ng loob habang kausap si Maren. Isa-isa niyang binabawi ang lahat. Pati pangalan ko gusto niyang burahin. Pero ang mas masakit ay sinusubukan niyang siraan ang pagkatao ko para tuluyang mawalan ako ng kinabukasan. Hinawakan ni Maren ang kamay niya. Kahit anong gawin niya, hindi mo kailangang ipaglaban ang pangalan mo. Mas mahalaga ang pagbangon para sa pamilya mo. Tumango si Jonas. Kahit magsimula ako sa wala, basta kasama kayo, hindi ako matatakot. Kinabukasan, dumating si Celestine sa isla. Naka-black dress, high heels at dark shades. Tila para bang artista sa isang pelikula ng paninira. Wala siyang dala kundi ang 2 bodyguard at isang envelope na may nakasulat. Pagbabayaran mong pagkakamali mo.
Naglakad siya sa gitna ng mga barong-barong. Walang pakialam kung natatapakan niya ang putik o binabasag ang katahimikan ng lugar. Nang makita siya ni Jonas, agad siyang hinarap nito. Humarap din si Maren. Tahimik, matatag. Napakaganda ng bagong buhay niyo, Jonas. Ani Celestine, may halong panalait. Barong-barong, lugaw, mga bastardo. Nangangatal-ngatal pa ang panga ni Jonas, pero pinili niyang hindi magsalita. Iniwan mo ako. Pinili mo tong babaeng to. Pati mga batang hindi mo naman pinatotohanan. Kahit walang papel, sila ang dugo ko. At ikaw? Ikaw ang letrang hindi ko na kailanman babalikan. Mariing sagot ni Jonas. Pagkatapos kong buuin ka, ganitong isusukli mo? Wilyaw pa ni Celestine. Good. Mas lalo akong ginaganahan. Pag-alis si Celestine, halos sabay-sabay ang tawag ng mga dating contact ni Jonas. Lahat ay nagbaback out. Pati ang munting sari-sari store na inaasahan na lang supplier ng school needs, pinagbawalang makipag-transact sa kanila. Parang unti-unting sinasakal si Jonas. Sa huli ng araw, habang pinagmamasan niya ang mga anak na natutulog sa iisang banig, niyakap siya ni Marian sa likod. Hindi mo kailangang sumigaw para patunayan ang sarili mo, Jonas. Ipinapakita mo na ito sa araw-araw mong paninindigan para sa amin. Pumikit si Jonas. Hinalikan ang buhok ni Maren. Pero hindi ako mananahimik habang ginugunaw niya ang mundo natin. Sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ipinangako ni Jonas sa sarili. Babangon siya, hindi para sa pangalan, hindi para sa kayamanan, kundi para sa katotohanan. Dumating si Jonas sa isla upang magpahinga, pero tila hindi siya matahimik. Sa bawat gabi, habang nakatitig siya sa langit mula sa veranda ng maliit nilang bahay, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tanong. Bakit ko nga ba sinisisi si Mare noon? Bakit ganong kabilis niyang tinanggap na itong may kasalanan sa pagkamatay ni Nico? Bakit siya naniwalang aksidente lang ang lahat? Ang sagot ay hindi niya pa rin alam, pero may bahagi sa puso niya na nagsasabing hindi pa ito ang buong kwento. Isang umaga, habang nagkakape siya sa tapat ng barangay hall ng isla, may lumapit na lalaki sa kanya. Sunog sa araw, medyo madungis pero may pamilyar na anyo. Neto, bitbit nito ang lumang backpack at makapal na kaba sa dibdib. Sir, kayo po ba si Jonas Evangelista? Oo, bakit? Tanong niya na kunotong noo. May kailangan po kayong malaman. Ako po si Leo, dating utility staff sa resort kung saan kayo huling nag-family outing. Noong taon na nalunod ang anak ninyo. Natigilan si Jonas. Anong kailangan mong sabihin? Tanong niya at biglang lumakas ang kabog ng dibdib. Umupo si Leo sa harap niya. Nanginginig ang kamay. Nangingilid ang luha. Sir, matagal ko nang gustong lumantad pero tinatakot po kami. Pinapirma kami ng waiver. Sabi nila, aksidente lang daw yun pero hindi ho yun totoo. Ano ibig mo sabihin? Hindi aksidente? Ulit pa ni Jonas. Halos hindi siya makapaniwala. Umiling si Leo. Sir, bago po yung outing ninyo, may dumating na babae sa resort. Maganda, maputi, nakaitim na shades. Siya po ang nag-utos sa maintenance na linisin ang paligid ng ilog. Natural lang naman yon. Ani Jonas bagamat nararamdaman niya ng unti-unting pangangatal sa loob. Pero sir, dagdag ni Leo, ang utos, maglagay ng lambat sa ilalim ng tubig. Hindi para sa isda. Para raw may kaunting abala. Kaunting abala? Ulit ni Jonas. Nanlalamig ang batok. Tumango si Leo. Sinabihan ho kaming huwag magtanong. Basta may malaking bayad. Tinanong ko kung sino siya. Hindi niya sinabi. Pero may umalingaw-ngaw na pangalan sa tawag sa kanya. Celestine. Parang may sumabog sa tenga ni Jonas.
Celestine, ang babaeng sinandalan niya ng Shaywasak. Ang babaeng pinagpalit niya kay Maren. Ang babaeng pinakasalan niya pagkatapos niyang sabihing patay na ang pagmamahal. Ngayon, bigla siyang parang ginising mula sa mahabang bangungot. May isa pa po akong hawak. Ani Leo sabay abot ng lumang cellphone. Pagbukas ng media file, narinig niya ang boses na hindi niya makalimutan. Ayoko namang mamatay yung bata pero kailangan lang masira ang babaeng yun. Once na mag-away sila, edi aka na si Jonas. Boses iyon ni Celestine. Hindi man niya marinig ang pangalan ng buo pero sapat na ang intensyon. Sapat na ang mga salita para tumindig ang balahibo ni Jonas. Parang nilamon ng lupa ang mundo niya. Tiningnan niya ang cellphone, nanginginig ang kamay. Si Celestine, ang dahilan kung bakit namatay si Miko. Si Celestine, ang dahilan kung bakit sinisi niya si Maren. Si Celestine, ang dahilan kung bakit nasira ang buong pamilya niya. Hindi ito basta pagsisinungaling. Hindi ito karaniwang intriga. Ito ay pagpatay. Umakyat siya agad sa bahay. Tila hindi alam kung paano sasabihin ang natuklasan. Naroon si Maren. Pinapaliguan ng mga bata. Habang si Miko ay nakangiting inaayos ang notebook niya para sa klase. Hindi siya makapagsalita. Ang init sa dibdib niya ay para bang sumisingaw sa mga mata niya. Nang makitang seryoso ang kanyang mukha, lumapit si Maren. Anong nangyari? May nalaman ako. Bulong niya. Tungkol sa araw na yon. Noong namatay si Miko. Napatingin si Maren, biglang nanlamig. Hindi aksidente. May nagutos na maglagay ng lambat sa ilalim ng tubig. At si Celestine ang may pakana. Nanlaki ang mga mata ni Maren. Anong sabi mo? May recording. Sagot ni Jonas sabay abot ng cellphone. Pinatugtog niya ang boses ni Celestine. Sa bawat salita, lumuluha si Maren. Pero hindi ito iyak ng kahinaan. Ito ay luha ng galit. Ng katotohanang matagal nang nakakulong sa katahimikan. Akong sinisi mo, sabi ni Maren, nanginginig ang boses. Akong tinakbuhan mo. Akong iniwan mo nang patay ng anak natin. At akong sinisisi mo sa lahat. Tumango si Jonas. Wala nang maidadahilan pa. Oo. At hanggang ngayon hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Lumapit siya kay Maren. Lumuhod. Pero hayaan mong itama ko ito. Hayaan mong ilaban ko hustisya. Para kay Miko. Para sa'yo. Para sa ating tatlong anak. Tahimik na umupo si Maren. Pinahid ang mga luha. Kung lalaban ka, Jonas. Sa pagkakataong to hindi na kita pipigilan. Kinabukasan, tumuloy si Jonas sa City Prosecutor's Office. Bitbit ang ebidensya, ang testigo, ang recording at isang determinasyong hindi na matitinag. Inahain niya ang reklamong frustrated murder resulting to homicide by negligence laban kay Celestine Villarreal Evangelista. Nagumapaw ang media, sumabog ang balita. At sa unang pagkakataon, ang taong akala ng lahat na perfect wife sa corporate world ay tinatawag na ngayon bilang ang babae sa likod ng lambat ng kamatayan. Mabilis ang pag-ikot ng balita. Sa loob lamang ng isang araw matapos isang pang kaso, laman na ng headlines ang pangalan ni Celestine Villarreal Evangelista. Anak ng bilyonaryo, kinasuhan ng pagpatay? Hustisya, isinisigaw ng ama. Lambat ang krimen, unti-unting nabubunyag. Lahat ng social media platforms, news programs at online blogs pinagpestahan ng kwento. Mula sa business queen, si Celestine ay unti-unting naging imahe ng kasakiman at kabuktutan. Ngunit higit pa sa ingay ng publiko, mas matindi ang laban sa loob ng korte. Ready ka na ba? Tanong ni Marian kay Jonas habang nagsusuot ito ng simpleng Amerikana. Nasa labas ang barangay hall na pansamantalang nagsisilbing opisina ng legal volunteers na tumutulong sa kaso. Matagal ko nang hinihintay ang araw na to.
Sagot ni Jonas. Hindi para manira, kundi para bigyan ng boses ang anak nating hindi na makapagsalita. Hawak niya sa bulsa ang maliit na larawan ni Miko. Yung luma nilang family picture bago ang lahat ng sakuna. Isang paalala kung bakit hindi na siya pwedeng umatras. Dumating ang araw ng preliminary hearing. Nasa courtroom si Jonas, kasama sina Maren at ang triplets. Nakasuot ng puti, simbolo ng pag-asa. Sa kabilang panig si Celestine ay naka-formal suit, sunglasses at escort ng 3 abogado. Hindi siya nagpakita ng emosyon. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Tumayo ang prosecutor at nagbasa ng ebidensya. Ang voice recording kung saan narinig ang boses ni Celestine, ang testimony ni Leo, ang dating empleyado ng resort, ang resibo ng bayad na iniabot ni Celestine sa intermediary, ang larawan at tala ng araw ng aksidente. Hindi ito simpleng kapabayaan. Ito po ay sinadyang diskarte upang sirain ang isang pamilya. Mariing pahayag ng abogado ni Jonas. Lumapit naman si Jonas sa witness stand. Tahimik ang buong silid habang nagsimula siyang magsalita. Ang araw ng pagkamatay ng anak ko ay araw na tumigil ang mundo ko. At sa loob ng maraming taon, akala ko ang may kasalanan na yung babaeng minahal ko. Pero ako palang naging biktima ng panilin lang. Pinaniwala ako. Pinipili kong paniwalaan na iniwan ako ng Diyos. Napaiyak siya, ngunit pinilit magpatuloy. Pero hindi ako iiyak para lang maawa kayo. Nandito ako para sa isang batang hindi nakapagsalita. Nandito ako para kay Miko. Isang inosenteng bata na ginamit bilang kasangkapan ng inggit at ng kasakiman. Tumayo si Celestine. Your Honor, objection, grandstanding. Overruled. Sagot ng judge. Let him finish. Nagpatuloy si Jonas. Hindi ko na ho maibabalik ang anak ko. Pero may isa pa akong anak na kailangang mabigyan ng hustisya. At 3 anak ngayon ang naglalakad sa mundong ito. Bitbit ang pangalan ng ama nilang minsang pinabayaan sila. Kaya sana, sa pagkakataong ito, panindigan natin ang batas. Panindigan natin ang katotohanan. Tahimik ang buong korte. Maraming luha. Ngunit mas patindi ang determinasyon. Paglabas ng hearing, sinalubong ng media si Jonas. Sir Jonas, ano hong masasabi ninyo sa depensa ni Celestine na fabricated ang ebidensya? Sir, totoo ho bang may relasyon pa rin kayo kahit kasal na kayo kay Celestine? Bakit ngayon lang kayo nagsampa ng kaso, sir? Hindi siya nagsalita. Inilabas lang niya ang litrato ni Miko. Itinapat sa camera at saka lamang nagsabi. Ito ang dahilan. Siya ang dahilan. Isang bata. Isang buhay. Isang anak. Sa bahay habang nagpapahinga si Jonas, lumapit si Mira tahimik na umupo sa tabi niya. Itay, mahina niyang wika. Ano po ang ibig sabihin ng hustisya? Napangiti naman si Jonas. Ibig sabihin kahit matagal na, kahit na mahirap. Kapag may nasaktan, may mananagot. At kapag may nagmahal ng totoo, may lalaban. Lalaban din po ba kayo para sa amin kahit anong mangyari? Mahigpit niyang niyakap ang anak. Simulat sa pool para lang sa inyo ako lumalaban. Ilang linggo pa ang lumipas. Habang patuloy ang pagdinig sa kaso, sunod-sunod din ang pagbitaw ng mga koneksyon ni Celestine sa lipunan. Tinanggal siya sa board ng sariling kumpanya. Nilapastangan siya sa media. At higit sa lahat, unti-unti siyang iniwan ng mga kaibigan nilang dati nagpapalakpakan sa kanya. Sa isa sa mga pagdinig, nagsalita ang ina ni Celestine sa harap ng kamera. Bilang isang ina, masakit tanggapin ang katotohanan. Pero kung totoo ngang may bahaging anak ko sa pagkamatay ng inosenteng bata, handa akong humarap sa batas. Walang sino man ang dapat nakakataas sa batas, kahit anak ko pa. Dumating ang huling araw ng hearing. Based on the evidences presented, this court finds sufficient ground to elevate the case to trial, sabi ng judge.
The accused, Ms. Celestine Villarreal Evangelista, is ordered detained under legal custody while awaiting formal charges in court. Napahawak sa kanyang ulo si Celestine. Hindi siya makapaniwala. Si Jonas naman sa kabilang banda, tahimik lang. Walang ngisi, walang yabang. Tanging mga mata ng ama na, sa wakas, ay nakakita ng sinag ng hustisya. Paglabas ng korte, muling sinalubong siya ng media. Pero ngayon, si Jonas ay hindi na lalaki sa headline. Isa na siyang ama ng katotohanan. Sa piling ni Maren at ng triplets, nagsimula ang bagong yugto. Wala pang hatol, pero sapat na ang bawat hakbang patungo sa hustisya. Miko, bulong niya sa hangin habang tinitingala ang langit. Naitayo ko rin ang pangalan mo. At hindi lang yun. Naitayo ko ang pamilya nating muli. 1 taon makalipas ang kaso, nag-iba na ang ihip ng hangin sa buhay ni Jonas. Wala na siyang multi-billion peso empire. Wala na ring sports car o mansyon sa Forbes. Pero, kung pagmamahal, yakap at kapayapaan ang sukatan, ngayon lang siya tunay na mayaman. Ang dating headline na bilyonaryong iniwan ng yaman para sa anak ay unti-unti nang napalitan ng mas tahimik na istorya. Isang lalaking bumuong muli ng tahanan mula sa mga peraso ng puso niyang minsang nagkalamat. Sa isang malawak na dalampasigan sa isla kung saan nagsimula ang kanyang muling pagkikita sa triplets, tahimik na nakatayo si Jonas habang pinagmamasan ng mga anak na masayang nagtatakbuhan sa buhanginan. Si Mira, ang panganay, ay mahilig magbasa at gustong maging guro. Si Maya, mahiyain pero malalim mag-isip, nangangarap maging pentor. Napangiti si Jonas. Kahit kailan hindi sila naging pabigat, sila ay naging lakas niya. Ma, nasan po si Papa? Tanong ni Maya habang nakaupo sa lilim ng puno. Papunta na siya, anak, sagot ni Maren, na ngayon ay mas malusog na at mas masigla na ulit sa mga mata. Sa operasyon, tuloy-tuloy na gamutan tinustusan ni Jonas. Unti-unting bumalik ang lakas ang kanyang puso. Ngunit higit sa lahat, ang paghilom ng sugat ay nanggagaling sa muling pagtanggap at pagmamahalan. Walang halong yabang sa pagsasama nila ngayon. Wala na ring sumbatan. Tanging pagtanggap sa mga sugat at magmamahal sa kung anong meron. Tumunog ang kampana ng maliit na kapilya sa tapat ng dalampasigan. May mga puting bulaklak na tinangay ng hangin habang dumarating ang ilang piling bisita. Mga kaibigan mula sa isla, ilang dating kasamahan ni Jonas sa negosyo na nananatiling totoo, at ilang bata mula sa komunidad na tinutulungan nila ngayon. Walang ingranding dekorasyon, walang fireworks, pero bawat sulyap, bawat ngiti, may lalim at saysay. Sa harap ng dambana, nakatayo si Jonas na nakasuot lamang ng simpleng linen na suit. Sa kanyang harapan ay si Maren, nakaputing bestida, may bulaklak sa buhok, at may ngiti na tila bumawi sa lahat ng luha ng kahapon. Sa harap ng Diyos at ng 3 supling nating saksi ng lahat, tinatanggap kitang muli. Bulong ni Jonas habang nakatitig sa mga mata ni Maren. Ngayon, hindi na kita iiwan. Ngumiti si Maren. Hindi man muling buo ang lahat, pero sa'yo ko nahanap ang lakas kong maging buo muli. Pumalakpak ang triplets sabay sigaw ni Jude. Kiss na, tay! Tawanan ng lahat. At sa halik na yon, tila nahulog ang huling peraso ng masalimuot na kwento. Ngayon, kompleto na ang larawan. Pagkatapos ng kasal, nagdiwang sila sa tabi ng dagat. Inahain ang inihaw na isda. Sinabawan ng fresh na tahong. Panalong panalo. Wala mang champagne pero may buko juice. Walang branded na regalo pero may yakap, tawa at mga larong pambata. At sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Mira sa kanyang ama. Papa? Tanong niya. Bakit hindi na lang tayo bumalik sa Maynila? Mas madali doon, diba? Hinaplos ni Jonas ang buhok nito. Dahil dito natin natagpuan ng tunay na mahalaga, anak. Dito ko kayo nakalala. Dito ko napatunayan ang yaman. Hindi na susukat sa laki ng bahay o dami ng zero sa bank account, kundi sa dami ng kamay na hawak mo
at dami ng pusong hindi ka iniwan. Mula sa simpleng kita ng bagong negosyo na lang seafood grill at island tour, namuhay ang pamilya ng masaya at mapayapa. Hindi na rin kailanman tinangka ni Jonas na bawiin ang negosyo. Bagkos, ginamit niya ang nalalabing savings para tumulong sa mga batang hindi kayang mag-aral. Kasama si Maren, nagtayo sila ng munting foundation para sa mga naulilang bata. Pangalan nito, Miko's Light. Minsan sa gabi nauupo si Jonas sa harap ng maliit na altar sa loob ng bahay. Nakatayo roon ang larawan ni Miko, kandila at isang seashell na personal na pinulot ng triplets. Miko, bulong niya. Hindi makita nakasama ng matagal. Pero salamat. Dahil sa pagkawala mo, nabuksan ng mga mata ko. Dahil sa'yo, hindi na ako aalis pa sa mga natitira. Naluha siya pero ngumiti rin. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ni Maren. Hawak ang kamay ng mga anak. Ready ka na pa? Tanong ni Jude. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jonas. E di maghahanap ulit ng mga tahong, sagot ni Mira, para sa sariwang ulam. Sabay-sabay silang nagtawanan habang naglalakad patungong baybayin. Wala na ang dating kinang ng yaman, pero nandoon ang liwanag ng pamilya. Sa wakas, ang pitaka na minsang napulot sa dalampasigan ay hindi lang naglaman ng litrato. Ito'y naging paalala ng pagkakabit ng mga pusong winasak noon. At ang dagat na minsang naging saksi ng pagkawala, ngayon ay saksi na ng panibagong pagbangon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Napulot lang? Mariing bulong ng